Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved co-preacher Bao Paul Mansano. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilang mapagpala, mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubulan mga biyaya sa punong dalangin ng taong nilangasan, aming minamang tinagaran, Pastor Evangelista, Will Armenta, your entire prophet of God. Misa pa kaming nagpupuri, nagkapasalamat sa bawat yugto na aming banalagawan, pinagpalat nilangisan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitan, patuloy ka na sa amin sa tutuwi na, O Diyos. Hallelujah. So bago po yan, misa pa kami buong pagpapakumaba, himin ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamay, pagkulang, pagsalansan sa balakalooban, patawarin mong bawal sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, the Lord spiritual pala, at simple kang paraan namin, tindihan ni ibig ng mga baguhan, mga pasita, matatihan, ito po amin samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hindrance, the dungeon of belief, cast out from them and bind the power of darkness. And all, Lord, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo at unagit sa lahat, ako man nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakilit, pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya. And I give the full honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, the end-time prophet of God. We love you so much, Mamala Pastor, and we always treasure and remember the blessed members and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Linus Almeida, beloved Mama Dear, and greeting as well to all the beloved children who Almeida family, sa lahat po ating mga tinibig ng mga kapatid, mga kapamanggawa, sa lahat po ating tinibig ng mga bisita natin ngayon, maging sa lahat po ating beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa kanilang mga anak, at sa mga anak din po natin, beloved Mr. Foss, beloved Vitini, and praise God. Sa lahat ating tinibig ng mga kapatid, sa iba't ibang panig ng mundo, nakaantabi sa ating live streaming, magandang hapon pong welcome to the Royal Family of God. Amen. Beloved saints of God, as a true children of our dearest Jesus, what is really our main purpose in serving a loving God? Our ultimate goal, why we keep on serving our dearest Jesus. And the bottom line is to reach that place which is in heaven. Ito po ang dahilan, mga inibig ko, kung bakit ang bawat isa sa atin na naglingkod sa mahal na Panginoon ay nagsusumigasig, nagsusumikap upang ating pong matamo, mga inibig ko, yung pangako ng Diyos sa tayo po ay makapasok doon sa makipot na pintuan niya, yung narrow gate, mga inibig ko. Kaya nga, ang sabi ng Banal Salatan, ating pong basahin dito po sa from the Gospel of St. Matthew chapter 7, verse 13 up to 14, kaya nilaman po. The Gospel according to St. Matthew chapter 7, verses 13 and 14. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. God bless you po sa Tagalog. Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 hanggang 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan, makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher Paul, and God bless His word. And the Bible says also in Luke chapter 13, verse 24, strive to enter in at the straight gate, for many say unto you, will seek to enter in, and shall not be able. So napakaliwanag, mga inibig ko, na each and every one of us must strive to enter in sa narrow gate na yan, mga inibig ko. Na dito po ay magsimikap ang bawat isa sa atin, magpilit na makapasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang doon ay nagsisipasok. Sa ating panahon ngayon, mga inibig ko, ang gusto ng mga tao ay walang bawal. Kaya doon sila magsisipasok sa maluwang na daan na yan, mga inibig ko, patungo sa pagkapahamak.
At ito po ibabala ng banal na kasulatan, mga inibig ko, na ating pong dakilang Diyos na maging maingat po ang bawat isa sa atin, mga inibig ko, na paglingkuran po natin ang ating dakilang Diyos na buhay ng buong puso't lakas natin, mga inibig ko. Nandiyan ang mga sinyalis na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang kaguluhan, ang patay, ang kaliwat kanan, mga inibig ko, ang mga napipintong gera sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko, at yung pang COVID-19 na ito, na nakatalaga namang kumitin ng by the millions ng mga tao, inibig ko sa iba't ibang panig ng mundo. Hallelujah. Andiyan pa ang global crisis, yung global warming, mga inibig ko, na kung saan ay talaga sa tindi ng init ngayon, mga inibig ko sa iba't ibang panig ng mundo, ay meron mga nasusunig ng mga forest fire, na sumanantan ng mga property damages by the millions of dollars, mga inibig ko. Ito'y patunay lamang na tayo pinasa huling panahon na, mga inibig ko. Kaya tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat ating pong natutunan ang totoong daan patungo, mga inibig ko, sa langit. At dito ginamit ang ating dearly beloved, honorable parents and beloved children na sila pong ginamit, mga inibig ko, upang malaman natin, matutunan natin yung tamang daan, mga inibig ko. Kaya kung ano yung tinuturo ng ating dearly beloved, honorable pastor, yung mga Bible study ng ating beloved, honorable San Pastor Linsan Meda, mga inibig ko, ito po yung ating pong ingatan ng maina. Iti-treasure natin ito, mga inibig ko. Yung mga napapanood natin sa ating sa Facebook, mga inibig ko, yung mga Bible study, ating beloved, honorable San Pastor, dito po magdadagdag ng ating pong kaalaman, katalinuhan, pananampalataya, mga preaching ng ating minamat ginaganap na pastor with power and anointing, mga inibig ko. Na sa panonood pa lang natin, mga inibig ko, tayo mismo ang nakakadama niyan. Nararanasan natin na tayo pinagagaling kagad ng ating pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord! Dati-dati, mga inibig ko, lahat po tayo. Patungo tayo sa kapahamakan. Aminin mo natin sa hundo, we are all candidate going to hell. Yan po ang katotohanan. Pero tayo po'y pinagpala sapagkat tayo po'y nakalaya sa paggawa ng kasalanan, mga inibig ko, sa paggawa ng mga bagay na hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na dito ginamit sa atin, ang ating dearly beloved, honorable parents in the Lord, ating minamat ginaganap pastor, sa kanyang pangangaral, sa pamagitan ng ating TV crusade, outdoor crusade, mga inibig ko, sa mga gawain katulad ng ating sinasagawa ngayon, mga inibig, ating mga live webcast, na dito po, minibig ko, na kinakailangan ng lahat ng tao, minibig ko, lalo na ang mga tunay na Kristiyano na nakikilala sa katotohanan ng Diyos na dapat sambay sa Espiritu katotohanan, minibig ko, na tayo po natin ay magpilit na makapasok sa narugit na yan, sa makipot na pintuan, minibig ko. Sapagkat, laging sinasabi ng ating minamahal ginagawa na pastor, Evangelista Ulalmeda, personal po ang kaligtasan. Kanya-kanya po tayo ng pagtatrabaho nito. Hindi ko mo mainit ang iyong mahal sa buhay, ang mga anak mo, kapatid mo, doon ka aasa, hindi po. Ito'y tahas ang sinabi ng ating minamahal ginagawa na pastor, na kanya-kanya po tayo ng pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan ito, mainibig ko. Kaya nga mainibig ko, upang makaiwas po tayo sa lahat ng mga pita ng laman ng kasalanan, isipin po natin lagi na ngayon ang pagbabalik ng Diyos. Huwag sa araw ng bukas. Ating beloved honorable pastor, very wise. Inisip niya lagi ngayon, hindi bukas. Sapagkat upang laging makasunod at makagawa ayon sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yun ang ating sundan, mga inibig ko, upang yung pong makipot na pintuan na ating pong mararating, mga inibig ko. Sapagkat dito sa banal na kasulatan, mga inibig, kung aking pong itaas ang basa doon sa Luke chapter 13, verse 24, na sabi po dito, na, then said one unto him, Lord, are there few that be saved? And he said unto them, strive to enter in. O, iyon ang sinabi, hindi sinabi ng mahalap na, kakaunti, marami. Kundi sinabi, magpilit kayong magsipasok sa makipot na pintuan na yan, mga inibig ko. Kaya may inibig, marami ang nagsasabi na gusto nila sila makakapasok doon. Pero dito mga inibig sa ating nabasang talatang ito, ay yung lamang makakapasok, mga inibig, ay yung sumusunod sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit doon sa mga hindi sumusunod sapagkat ang kanila pa rin sarili ang kanila nasusunod, mga inibig ko, ito yung mga dati nating kinigisang relihiyon, sekta denominasyon na pinanggalingan, na doon ay walang bawal, kaya
doon lahat papasok sa maluwang na daan, mga inibig ko, patungo sa pagkapahamak. Bagamat sa ating paglilingkod, inibig ko, bilang mga tunay na anak ng Diyos, meron po tayong kakaharapin ng mga pagsubok, mga trials, persecution, mga inibig ko. Katulad tayo ng ginto na itay tinutubog sa apoy upang lumabas yung totoong pagkaginto, mga inibig ko. Ating mo nang basahan dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 7. Kindly naman po. From the book of 1 Peter chapter 1 verse 7, that the trial of your faith, being much more precious than gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, ang talata ay 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. So upang lumabas yung totoong pagkaginto, may inibig ko kinakailangan ito po itubog sa apoy. Sa atin bilang mga tunay na anak ng Diyos na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, talagang tayo po'y daraan sa mga pagsubok para po tayo po itest talaga ng mahal na Panginoon kung tayo po ba'y maglilingkod ng buong katapatan at mananatili, magpapatuloy sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay despite of so many trials and persecution that we're facing, kung tayo po ba'y magpapatuloy, mga inibig ko. Sana pakinggan natin mga testimonyo kanina, mga inibig ko, huling nag-testify. Isipin niyo po, mga inibig ko, sa kanyang pagtitiwala sa ating dakilang Diyos na buhay. Talagang nandun yung kanyang 100% na pagtitiwala sa paunang dalang ating minamahal tinagahan na pastor. Bagamat siya po ay nilagyan na ng drop, mga inibig ko, pero nagpatuloy siya, sabi niya, mahal na Panginoon, alam ko ikaw ay gagawa ng kapamaraanan upang ako ay makapagtapos ng aking pag-aaral. Sa mga daling salita, nagpatuloy siya, dumalo sa kanyang, habang dumalo sa ating gawain, patuloy din ang kanyang pagdalo. Sabi pa ng kanyang mga unsaved loved ones, kung kailang drop ka sa kakapalan nagsusumigasig, nadadalo sa iyong pinapasukan, hindi ka na nga papasa dahil pag-drop ka na. Pero hindi niya pinakinggan yun. Nagpatuloy siya at isinagawa ang banal na kalooban ng Diyos, mga inibig ko. O, merong sa kanyang klase, nagkaroon sila ng recitation. Siya lang halos-halos na nakasagot, mga inibig ko, sa mga examination. O, nakakuha din siya ng matataas. At talagang laking gulat ng mga unsaved siya po'y ipinasa ng ating pinakamamahal na panahon. Everybody praise the Lord! Yung pananampalataya na unto death, manibig ko, sa Diyos lamang sumasandig, manibig ko. Yung kanyang mahal asawa, nagbublow ng fresh blood, manibig ko. At yung kanyang anak, may mga rashes, manibig ko. At may practice sila ng choir. Pero yung kanyang pananampalataya niya, sabi niya, mahal na Panginoon, kahit naman ako nandito, wala naman akong magagawa, ikaw na naman ang magpapagaling. Mahal na Panginoon, unahin mo kumuna yung gawain mo sa practice. Doon sa kanyang pag-practice, doon ang kanyang full concentration. Oh, isipin niyo po, pag uwi niya, anong ginawa ng mahal na Panginoon? Magaling na yung kanyang malasawa, maging yung kanyang anak. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Pananampalataya na kung saan dito tayo sinusubok ng ating dakilang Diyos sa buhay, mga inibig ko. Kaya bilang anak ng Diyos, mga inibig ko, tayo po'y pinatatag ang ating mga pananampalataya. Sa mga kinakaharap natin mga problema, mga inibig ko, iyan pinahintulot ng Diyos upang lumabas yung totoong pananampalataya ng bawat isa sa atin. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa Acts 14, verse 22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. So kinakailangan ng ating pananatili pagpatuloy upang tayo maging matatag sa ating pananampalataya, upang hindi tayo makikilos anuman po mga dumating na mga persecution, mga pagsubok, maging ng kamatayan, ito hindi makapaghiwalay sa atin, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa pamamagitan po ng maraming kapigatian, sabi dito, makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos, sa makipot na pintuan na yan. Kaya hindi lamang isa, dalawa, maraming pagsubok ang kakaharapin ng mga mananampalataya upang itest talaga, manimig ko. At alam naman na mahal na Panginoon kung sino sumasampalataya sa Kanya, mainibig.
Kaya isagawa po natin ang lahat. Lahat ng banal na kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Upang makamtan po natin, mga inibig ko, yung dakilang pagkapala na pinangako ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sumunod tayo magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Magtapat sa pagbibigay, sa ating pong pagpupuri, lalo na mainibig ko, at sa ating pag-aayuno, lalo pat namamalas natin ang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen, praise God. Ang sabi pa nga dito sa John chapter 12, verse 26, ang sabi po dito, mga inibig ko, if any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Kung ang sino man tayo maglingkod sa akin at sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, ay doon naman duroon ang lingkod ko. Kung ang sino man tayo maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. At ito po ang ating inaasahan, mga inibig ko, kung saan nandun ang Diyos, doon po tayo. Kung ibang ginagawa mo, hindi ka mapupunta sa kaharian ng Diyos. Doon ka sa kaaway ng ating mahal na Panginoon. Makipot ang pintuan, ibig sabihin, meron po talaga tayong sakripisyo, mga inibig ko, na talagang isasagawa, mga inibig ko. Ang paglingkod sa Diyos, hindi naman po puro rosas, mga inibig ko, talagang lilinisin tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya iwasan po ang lahat ng mga kahinaan, mga pita ng laman, pray without ceasing, fight the good fight of faith, mga inibig ko, sapagkat ang gumagawa ng mga karumal-dumal at mga liko ay hindi makakaakyat sa langit. Ang sabi po dito sa Revelation 21, verse 27, kaya nilaman po. The book of Revelation, chapter 21, verse 27. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Iyata siya po. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talatay 27. At hindi pampasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Amen. Amen. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Sa mga gumagawa ng karumalduman at kasuklam-suklam ay hindi kailanman makakapasok sa langit, sa makikipot na pintuan na yan. Kaya we have to search ourselves from time to time. Kung tayo po ba nasa pananampalataya pa, siyasatin po natin yung mga sarili. Mga inibig ko, kung tayo po nasa tamang pananampalataya pa, magsikap po tayo basta, magsumikap, mag-ingat po bawat sa atin upang tayo po makapasok sa makikipot na pintuan sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itatanong na iba, Brad, sino-sino ba ang hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos? Nabasa na natin kanina yon, pero dadagdagan pa natin, may inibig. Nasabi po dito sa 1 Corinthians chapter 6, verses 9 and 10, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkenness, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga malalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Palakpakan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Kung isa sa ating mga nabasang mga talata, manibig ko ay isa dyan ay meron pa tayong nagagawa, wala naman sana, mga kapatid. Sapagkat kung meron, at pagkatapos ay nagdi-desire ka na makapasok doon sa makipot na pintuan na yan, kailanman hindi ka makakapasok doon, manibig ko, sapagkat yan ay maging hadlang. Kaya meron pang panahon. It's not yet too late. Ito ang tamang panahon na ikaw ay magbalik loob, magsisi sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ay punong-puno ng kahabagan. Ang Diyos ay, sabi, ang alam mo lang kasi ng mga tao, manibig ko, ang Diyos ay puro pag-ibig. Hindi na alam, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, banayad sa pagkagalit, mga inibig ko. Pero pag hindi ka pa rin nagsisi, ibig sabihin, talagang ayaw mo ng kaligtasan. Ayaw mo makapasok sa makipot na pintuan na yan. Pero pag ikaw magpakumbaba,
sa ating mahal na Panginoon. Aminin mo nagkasala ka sa tiyak na bagay, pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ngayon, ano po ipinagagawa ng ating dakilang Diyos na dapat natin gawin upang tayo po ay makapasok sa makipot na pintuan na yan? Ano sabi dito from the Epistle of Paul to the Hebrews chapter 4 verse 11? Kaya nila po. From the book of Hebrews, chapter 4, verse 11. Let us labor, therefore, to enter into that rest, lest any man fall after that the same example of unbelief. Gabas si Pustaga. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, ang talata ay 11. Magsipagsikap nga tayo sa pagpasok sa kapahingahan, yaon, upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Amen. Everybody say, praise the Lord! So kinakailangan po talaga mga inibig ko, ito yung pinagagawa ng ating mahal na Panginoon upang tayo ay makapasok doon sa narogitin sa makipot na pintuan. Mga inibig ko, kinakailangan po talaga na magsumikap ang bawat isa sa atin. Ingatan ang salita ng Diyos na ipinangaral sa atin ang ating delivered noble Pastor Evangelist Meda. Mga inibig ko, the end time problem of God. Kung tayo po yung magsusumikap, nasusunod at iingatan ang salita na ipinangaral sa atin, mga inibig ko, sabi ng Biblia, hindi ka na matitusot at ililigtas ka pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya marami tayong makapatiran dito, iniligtas ng Diyos sa pag-iingat ng tipan ng ating mahal na Panginoon. Ating beloved ko, Preacher Brother Bob, na nandun sa parte ng Muñoz, meron doon mga nag-aaway, may inibig ko ay nagbarilan, tinamaan yung kanyang hita, mga inibig ko, true and true, dalawa yan, kaliwat kanan. Yung kanyang suot na trouser o pantalon, mga inibig ko, butas po yun, magkabila. Kaya, sabi ng imposible na hindi ka tamaan. Pero, totoo ang Diyos natin, nagliligtas. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God. Kaya, magsumikap po tayo. Ingatan natin ang mainam ang salita ng Diyos, manibig ko. We have to meditate the Word of God day and night. Ang banal na kasulatan ito ay mismo ating mahal na Panginoon. Kaya ititreasure natin ang lahat ng salita ng Diyos na itinuro sa atin ng dearly beloved person of the beloved children, mga inibig ko. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, may pangako pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huling talata, 2 Peter chapter 1 verse 11. Mga dana po mga wait, manunugtog. The second book of Peter, chapter 1, verse 11. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Gabas po. Ikalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 11. Sabagat sa gayon ay pinamamahagi sagana sa inyo ang pagpasok sa kaharian na walang hanggan ng Panginoon nating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Hallelujah. Napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibinabahagi po sa atin ang pagpasok sa langit. Hindi po basta ibinabahagi ang ating dearly beloved honorable pastor, the beloved Chin Hall Meda Pabili, manibig ko. Andun po yung marubrob na panalangin pag-aayuno, manibig ko. Upang walang kapaguran na pag-ano yung pagpupuri, upang lahat tayo ay makapasok doon sa pinangako ng ating mga napanunod. Dito pa man sa mundong ito, mainibig ko, habang nandito pa tayo, ibinabahagi na ng ating dakilang Diyos sa buhay, yung mga pagkaparang physical, material, lalo tigit sa spiritual na pagpapala, napakinggan natin ang mga patutukan nila na ating inibig ng mga kapatiran, kung paano mula sa kahirapan, hinango na ating dakilang Diyos sa buhay. Mga dati magpapatiwakal na wala ng pag-asa, nagkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan, mainibig ko. Tumalima, sinagawang kalooban ng Diyos. Nakamtan natin, lahat tayo. Naranasan natin yung binahaging pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito pa man sa lupang ito, masasabi mo na, langit na, mga inibig ko. Pero mas magsumikap tayo sapagkat yung pangako ng Diyos, doon, anytime now. Rapture will take place any moment now at ating makakapiling ang ating mahal na Panginoon. Kaya sino makakapasok doon, mga inibig ko, yun lamang tumatalim at isinasagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, strive to enter in at that narrow gate. At tayo pinagpalasat ang pinagpalam, inibig ko sapagkat tayo po ay nasa pabilang sa totoong banal na gawain ng ating mahal na Panginoon na sigurado tayo anumang oras pagtulog ng pangako ng Diyos, inibig ko,
makakasama tayo doon, makakapasok tayo sa makipot na pintuan na yan. Dati sa ating kinigisang reliyon, sekta denominasyon, nakikita natin yung Diyos ating sinasamba, pero walang katugunan sa panalangin. Andun pa rin ang mga karamdaman, ang kahirapan, lahat ng mga masama ugal nandun pa rin. Pero tayo ngayon pinagpala, sapagkat ginamit ating minamahal na pastor, para tayo lahat ay makapasok doon sa makipot ng pintuan. Tayo po lahat at tumayo, manibigo. Habang ating inaawit ang papuring awiting ito, gawin natin panalangin, and we are all inviting all the beloved visitors to please come forward. Now is the day of celebration. Now is the exact time. Ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon po ang araw ng pagtanggap, hindi sa araw ng bukas. Amen, praise God. Habang ating inawit ang papuring awiting ito, gawin natin panalangin ang ating aawitin. Amen, praise God. Hallelujah. Ang binibigyan po sa blood ko, Preacher Bar Joey. I heard my friends describe the holy God bless you, my city beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. with streets of gold and pearly gates and mansions everywhere, where flowers never fade or lose their beauty, and treasures to behold beyond compare. They tell me that there'll be no tears, no sorrow, Patuloy po ang and clouds of pain and live suffering. broadcast viewers, mga Heart of skies are blue. And if you ask me why I really want in heaven, there's only just one thing I wanna do. The only thing I want is to be with Jesus, just to see you smile and say, well done, what a day it's gonna be. I wanna feel strong and loving on, just holding by his side, and to be with him throughout eternity. Just to be with him is heaven enough for me. They tell me that there'll be a great reunion with family and long lost friends and someone never knew. And if you ask me why I really want in heaven, there's only just one thing I wanna do. The only thing I want is to be with Jesus. Just to see you smile and say, well, God, what a day it's gonna be. I wanna feel strong and love you, Lord. Just hold me by his side, and to be with him throughout eternity. Just to be with him is heaven enough for me. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Yes, ma'am. Ang sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon, at makapiling natin siya kailan pa man. At makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Ang sasabihin mo, anak,
Hallelujah. Maraming salamat sa mensahe ng awitin na ito. Mga minamahal, yung makapiling natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapat na po sa bawat isa sa atin. Dahil ang inaasahan natin, doon ang mansyon sa langit. Wala nang kalungkutan. Wala nang kapigatian. Doon kung paano tayo sinasanay dito magpuri sa Diyos. Ganon din, magpupuri tayo magpasawalang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magpumilit tayo, magsumikap, mga minamahal ko. Dahil nakakatakot na malaglag tayo sa kamay ng Diyos na buhay. Ang impyerno ay patuloy na painit ng painit. Hindi titigil si Satanas hanggat hindi kanya napapabagsak. Ngunit kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Purihin ka, mahal na Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Yes, amen. Hallelujah! Makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Hallelujah! Purihin ka, magpanal. Sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Hallelujah! Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon at makapiling natin siya kailan pa man. Makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Ang sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon at makapiling natin siya kailan pa man. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon at makapiling natin siya kailan pa man. Sa piling niya'y may buhay na wala sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Mga minamahal naming mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kayo po ay pinagpala sapagkat alam namin ang ating dakilang Diyos ang tumawag sa inyo sa araw na ito. Siyang nagdala sa inyo sa tunay na iglesia ng Diyos. Kayo ay saksi ngayon kung papaano kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa bawat buhay ng tapat na manampalataya dito sa JMCIM. Inyong narinig ang mga buhay na patotoo ng kanyang dakilang mga tanda, kababalaghan, mga himala, nakatuparan na ipinangako ng ating dakilang Diyos dito po sa banal na kasulatan. Kung ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya, isuko mo ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ikaw po ay Kanyang pagpapalain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na muli upang patunayan, siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus.
Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at hindi mo na babalikan pa. Iiwanan ang makasalanang buhay. Kalimutan mo ang lahat ng iyong nagawa. Kapag nakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Lubos kanyang patatawarin. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dito po, ilulubog po kayo sa tubig at dito po, lubos kayong patatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa inyong mga kasalanan. Ang pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu. Yamang pinatawad ka na ng Diyos, ikaw ngayon ay banal, ang banal na Espiritu ay sa sayo. Siya mismo ang magbautismo, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, isuko nyo ang inyong buhay. Complete surrender. Lubos na pagsisisi. Tanggapin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang Diyos, Hari ng iyong buhay. Sumunod po kayo sa panalangin. Pakitaas po ang inyong dalawang kamay. Kayo po yumuko at pumikit bilang pagpapakumbaba. Sabihin niyo po ang ganito. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Manatili pong nakataas ang iyong mga kamay at kami po ang mananalangin po para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang ng mahal na pastor, evangelista, Wilde Estrada Almeda, ang propeta sa huling kapanahunan. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Amang banal, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin iligtas mo 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po yung kamay. 2 na po yun na isagawa. Sumampalataya na kayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at kayo po yung nagsisi sa inyong mga kasalanan upang lubos po na mapatawad. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus at magpatuloy po sa paglilingkod sa Diyos habang nag-aantay tayo sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ang pangako ng Diyos, habang ikaw ay lumalago ang iyong pananampalataya, totoo po, lahat na iyong dalangin, pakikinggan ng Diyos. Siya ang mag-supply na iyong pangangailangan
Pagagalingin ang iyong mga karamdaman. Magbabago ang buhay mo. Magkaroon ka pa ng kapayapaan. Higit sa lahat, yung siguradong magmana ka ng buhay na wala hanggan. Ano pong gagawin natin? Magpatuloy, ipatotoo natin ang kabutihan ng Diyos. Anyayahan niyo po ang iyong mga unsaved loved ones, mga kaibigan, upang sila man din ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ay dadako na po sa lahat po ng ating mga pangangailangan, prayer for the sick. Aking bigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Ralph Blanco. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Magkaisa po tayo, mga minamahal, para sa lahat ng ating mga prayer request. Ating po naman, mga minamahal, ay magkaisang dumalangin ng pagsisisi. Dakila po namin yung mga Diyos na mapagpapalingan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pangungunang panalangin ng aming beloved noble pastor, Evangelist Waldes, Estrada Almeida, your end-time prophet. Kami po ilubos sa nagpapakumbabamala pa yung nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo po kami at tulungan mo kami. Masunod po namin lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, at maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik, mahal na Panginoon, at maggamit mo rin po kami, mahal na Panginoon, sa napakalawak na gawain, napakaraming maligtas sa mga kaluluwa sa pauna aming ginagana magulang sa beloved children. Amin po inaalis sa iyo malapit tao sa puso na pasasalamat, pagpupuri, pagmalati sa iyo manalapangan, nagkaloob ka ng totoo mong propeta, malapay nangal mo buong katotohanan, malapay noon, binigay mong buong buhay sa iyo, malapay noon, beloved mama, beloved children, malapay noon, hallelujah, at kayo tinatamasa po namin, malapay lubos sa pinagpalang buhay, O Diyos, higit sa lahat ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay na amin ng mga kinagamala, Pastor, all beloved children, at lahat ang binubuhos mo, mapagpapala, malapay nag-uumapaw na pagpapala, ay patuloy, malapay na ipapangalan lang yun sa isang alipangilyo sa buong kinapal, malapay lubos mo na ang binasalamatan, walang hanggang pasasalamat sa iyo. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, malapay noon. Mami na mahal, ilihas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan, may karamdaman. Hallelujah. Isipin po natin, tibilabi ng mga pastor, naglihas po sa atin, maging sa ating mga loved ones. Hallelujah. At i-cast out po natin ang lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema, mga bisyo sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, lahat ng uri karamdaman, ng COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, vanity, being glory, pride, lust, covetous, materialism, cast out in Jesus. Be healed, bless in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal po yung mga minamahal. Bilang pasasalamat sa ating mahal po Panginoon, ang lahat ng ating mga prayer request, tinugon ng ating mahal po yung simulang kaparaanan, tayo po ay magpupurit, magluwalhati sa balang pangalan ng ating mahal po sa magitan natin pagbigkas ng napakamagpagriyang salita. Bilang tayo sa pagpuri sa ating mahal po Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Sabay lukso. Sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much. And we love you so much, Lord Jesus. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin yung banal na pangalan. Praise the Lord. God bless you so much, mga minamahal. At tayo naman pwede dako sa ating buong announcements for our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, Brother Preacher, Brother Ralph Blanco. At mga minamahal, bago pa ang ating pong panalangin sa pagkatapos. Muli patuloy po ang ating pong banalagawin ng mga namahal, ang ating pong mga banalagawin. Thrice a week po yan mga minamahal. This coming Friday muli, yan po ay June 17, mga minamahal. Sa mga baguhan po at sa inyo po ay mga webcast viewers po, inyo pong patuloy na subaybayan ang ating pong Central Live Stream. This coming Friday, that's June 17, 2022. Muli from 1 p.m. up to 6 p.m. po tayo. At sa darating naman po na linggo ay maghapon po from 10 in the morning up to 4:30 in the afternoon. Wednesday po, 1 p.m. to 6 p.m. din po ating pong bananagawain ay napapunod po sa pamagitan po ng FB page JM CIM Central Livestream at sa pamagitan rin po ng YouTube JM CIM TV. Maaari po kayong tumawag mga minamahal sa mga nagnanais po humiling po ng panalangin po o pagpapayo po for prayer and counseling. You can dial 8372-9194 at sa papong linya ng telepono available po sa loob po ng 24 hours,
0917-375-1148. Ang ating pong TV program, ito po ay tuwing Sabado po, sa gabi po yan, sa PTV4, Channel 4. Nag-start po yan ng 10:30 p.m. up to 12 midnight. Yan po isa't kalahating oras ng ating pong pagliligtas sa larangan po ng telebisyon sa Channel 4 at ang ating pong radio program, mga minamahal. Ang Jesus Miracle Hour, ito po ay gabi-gabi sa DZME, sa Radyo 1 po, mga minamahal. 15:30, 30 kHz AM sa inyo po mga radio dials, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi. At yung pong website, you can visit our website, www.jmcm.org. At doon rin po ang ating pong GMCM bank account, ating pong bank account sa inyo pong patuloy na pagbibigay, inyo pong mga vows, inyo pong mga pledges at tithes and offerings. Ito po sa Bangko de Oro, BDO, Favor Brands po mga minamahal. At ang pangalan, the account name ng ating pong bank account ay ang buong pangalan po ng ating pong banalagawain Jesus Miracle Crusade International Ministry or Jesus Miracle Crusade or the acronym JMC or JMC ay ang mga minamahal. Savings account number 000-390268 577 habang patuloy po tayo sa lahat ng mga pinagkalamang Kristiyano, habang tayo po ay nagkakalob mga minamahal, walang sapat na silid na kalalagyan at patuloy po mga pagpapalang mula sa ating pong mahal na Panginoon. Amen. At patuloy po, lalo po marami po makakalapit sa paanan ng ating pong pinakamahal na Panginoon. At sa ating pagkatapos, ang bawat sa aking pong inaniyahan na tumayo. Tumayo na po tayo habang ating na po binibigay ang lahat po ng pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, beloved Brother Johnny Tinambunan, my beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. God bless you. Beloved ordained preacher, beloved Dr. Calarcon, mga minamahal, tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapangalan mo, aming pinakamamala pa Jesus, and for the first prayer, our dearly beloved, Honorable Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, your in-time prophet, O Lord God, mahal na Panginoon, kami po'y taos puso na nagpupuri at nagpapasalamat sa matagumpay at tapos ng banal na gawain, pinagpala, inilangisan, maraming salamat po mga Panginoon sa Ebanghelyo na kaligtasan na aming napakinggan at lalong higit sa lahat sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy namin at darama sa tuwid-tuwina at sa aming pong pag-uwi. Gabayan mo po kayong pag-ingatan, paratingin mo kami ng malbahati sa aming mga tahanan at ilayo mo kami sa lahat ng mga gawa ng kaaway at patuloy mo ibuhos ang masaganang biyaya at pag-iingat sa lahat ng mga kapatiran at sa lahat ng mga webcast viewers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Sa Panginoon, nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon.
beside